O kamo rin nakasabot, o di ko kasabot. Unsa? Unsa, daog na mo? Napanood nyo ba yung rally ni Governor ng Cebu? Bueno, Gobernadora ng Cebu na ito si Gwen Garcia na nakakahiya at ang ano pa nito, una, no, siguro di niya napansin na sumasayaw pa siya na ang mga tao nagsisigaw na. Pero di niya akalain na ang sigaw, iba na yung sinisigaw ng mga tao. Si dating Pangulong Duterte. At ito siya, sige pa yung sayaw. Pero narinig niya na iba na yung iba na yung sinisigaw ng mga tao, tumigil. At ang sabi pa niya, hindi daw niya marinig yung mga tao. Di ko kadungog. Wa ko kasabot sa inyong istorya. Ibig sabihin nun, di ko marinig anong ibig bang sabihin sa inyong mga sinasabi. Yun ang sinasabi niya. Pero napahiya to siya. Di niya akalain na ang mga tao doon sa paligid niya ay maki-Duterte. At ang Cebu ngayon kasi, sigon dito sa mga sa radio station na DYHP, bukal talaga sila na supporter ni Pangulong Duterte itong Cebu. Itong probinsyang Cebu, buong probinsya. At itong kandidato ngayon ni Pangulong Duterte, itong si sino bang apelyido ito? Pam Baricuatro. Yan yung kandidato. Ito yung video na napahiya si Gwen Garcia sa kanyang rally. Maayong gabi, Minglanilla. Maayong gabi, Sugat Capital of the Philippines. Wow! Di madungog! Di madungog! Ha? Unsa? O kamo rin nakasabot, o di ko kasabot. Unsa? Unsa, daog na mo? Doon sa yun, rally niya sa somewhere in mga bayan sa Cebu, sa Minglanilla. Isa yan sa mga bayan dyan, na dikit lang namin sa Cebu yan. So, di niya akalain na ang mga tao nga doon sa paligid, nung sisigaw sa kanya, Duterte, ay napahiya lalo siya doon. At nag-ano pa siya, di niya narinig daw, di niya intindihan ang sinasabi. Ano sabi niyo? May ano pa siya na, anong sabi niyo? Daog na mo? Ibig sabihin nun, daog na mo. Anong ibig sabihin niyo? Panalo na ba kayo? Yun ang ibig sabihin niya nun. Ay, si Garcia. Kasi, itong nag-ugat kasi ng problema nito, ay ito yung away nila ni Mike Rama, itong city mayor ng Cebu City dati. So ito si Mike Rama, ito yung sinuspended na mayor. So away to sa politika internal dyan sa Cebu, itong gobernadora at saka itong mayor Rama. So ang ugat lang nun yung project daw doon sa Cebu na ayaw ni tuloy ni Gwendolyn Garcia kasi matatakpan itong yung sa Cebu, yung Heritage Capital ba yun, yung yung ibig sabihin nun na ayaw niya ipatuloy yung project na yun at sabi niya wala daw personalan. Personalan na nga sila eh. Ito yung video na dito nag-ugat kung bakit siya kumalas kay dating Pangulong Duterte. Kumalas na bilang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP na dating PDP laban si Cebu Governor Gwen Garcia. Sa isinumiting resignation letter ni Garcia kay PDP President at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez kahapon, May 28, effective immediately ang kanyang resignation.
Ayon kay Garcia, hindi na nararapat na manatili pa siyang miyembro ng naturang partido dahil sa irreconcilable conflict nila ni Cebu City Mayor Michael Rama na siya ring PDP Vice President for the Visayas. Nag-ugat ang gusot ng dalawa matapos mag-file ng complaint si Rama sa Office of the President laban kay Garcia. Kasunod ito ng ginawang pagpapatigil ni Garcia sa konstruksyon ng Cebu Bus Rapid Transit Station sa Osmeña Boulevard noong Pebrero dahil matatabunan umano nito ang fasad ng provincial capital. Ipinaliwanag naman ni Garcia na nais lamang nito na protektahan ang cultural heritage ng Cebu Provincial Capital. No effect at all. For as long as it is not about, walang personalan. Walang personalan to. This is just about whether I should continue to stay in a party where the Vice President of the Visayas, suspended Mayor Michael Rama, has instituted an action inimical to myself and my continued service as governor because he has asked for my suspension. Ayon pa sa gobernador, wala pa siyang plano na sumali sa ibang partido. Mananatili umano siya sa kanyang local party na One Cebu. May 2012 nanumpa si Garcia bilang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino kung saan si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kasalukuyang chairman. Yun yung dahilan nagbatuhan na ng mga isyo. Kasi naalala ko dati, itong governor kasi, wala yang pakialam dyan kung anong project ng city mayor dyan sa Cebu City. Kung anong mga project dyan, wala pakialam ang itong provincial governor. Basta sa probinsya, wala silang pakialam dyan sa City of Cebu. Kaya lang, ito si Gwen Garcia, ito yung nangingialam na gobernadora tungkol ho dyan sa mga project sa syudad mismo sa Cebu. Kaya di sila nagkaintindihan ni Mike Rama. Itong si Mike Rama, pinaano niya. May nagkaso-kaso to sila eh. Ito si Mike Rama, pinasuspindi ni Gwen Garcia. Ito si Mike Rama naman, pinasuspindi ni Mike Rama din pagka-gobernador. Parang may kaso-kaso sila dyan. Di sila nagkaintindihan. Hanggang ngayon, yung mga issue na yan dyan, nandyan pa din. At di sila magkasundo. At ang acting mayor yata dyan sa Cebu ngayon, itong si Garcia din ang apelyido eh. So di ko alam kung kaano-ano yan ni Gwen Garcia. Hindi ko alam kung asawa niya yan, kapatid niya yan. Garcia din kasi. I-research ko muna yan kung sino nga yan. Kung sino yung talagang mayor dyan. At ilagay ko na lang sa screen kung sino yun. Kung kaano-ano yan ni Gwen Garcia, yung city mayor ng Cebu. So, ayun yung problema sa Cebu. Kasi nga, pinasukan itong ni Gwen Garcia. So, nangyari pa yan nung sinulog na mayroon din dapat na area dyan na doon i-celebrate ang sinulog at pinakialaman din ni Gwen Garcia. Si Gwen Garcia kasi may pagkaano rin to eh. Parang kung ano to siya, palingkira talaga. Yung makilig makialam. Kaya ito yung mukha, nakita naman natin yung mukha niya nito eh. Kagaya ito sa anak niyang DOT secretary itong si Frasco. Tingnan niyo naman itsura niya. Magkamukha sila, magnanay kasi. At ito yung manugang nitong si Jock Frasco. Ito yung congressman na lalabanan naman itong tao ni Vice President Sara Duterte, itong mga Durano. Yan yung lalaban dyan sa kay Frasco. At ito yung kanina, napanood ko yung video nila ni Pam Baricuatro. Ito yung kakandidato ng governor na kalaban ni Gwen Garcia ito sa Cebu na nagkausap sila ni VP Sara. Ito yung video. Bisaya to ha, Bisaya to. Ipakita ko sa inyo. Salamat kayo. Salamat sa visiting na suporta sa solid. Yes, sis. Duterte always napagaw ng kumagundan. Sige, kumpanya. Please, vote si Duterte para di pa impeach mo nila. O ginabas din yung isulti. O padam ka ng bilin ni PRD bago ko nilakaw. Hatugon bago ko nilakaw
siya. Ang problema mo nga dili siya anan o kanang household chores o ano. Of course, at young age mo, this would be na buhat pa anak. Sorry, mami, dahil wala ko Okay ba? in the Philippine season, we're going around. Kumusta man ang inyong mga kuan numbers? You know, there's like a silent revolution in Cebu now. Even mga the Ashwood app is campaigning for me na. That's doing really well. Kato imuhang bala siguro ang nagwapo ka ng mag-strategy. That's why we are where we are now. You know my secret weapon. So, my secret weapon. Uy, daghan na din kayo mo na, Jimmy. Nag-secret conversations. Mayong punta. Ang atuang governor candidate para sa Cebu, si Pam Baricuatro. Hello! Duterte ha? Duterte kita ha? Duterte! 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 Huwag pumanila ka mo. Yes, noon sa isulti ni BP, kinangan buhat ko na to. Yes! Kinangan ninyo si BP. Noon sa ilang i-recommend, ato sa yung buhaton. Yeah. Kaya salamat kayo. Kamiray bahala, Mami Inday. Don't worry. Kamiray bahala. Thank you. Kamiray bahala. Thank you kayo. So, hindi naman talaga tinaas ang kamay na yun na yung kandidato namin. Pero ang sabi niya, iboto nyo to. Ito yung kakandidatong governor dito sa inyo. At di hamak na mas bata to kay Gwen Garcia. At ito kasi siya, fresh talaga to na hindi to siya politika na pagkatao. Kaya lang, napilitan lang to tumakbo kasi gawa sa pamalakad din ni Gwen Garcia na hindi maganda din. Kaya ang itong Cebu kasi ngayon, walang dapat yan magiging kalaban ni Gwen Garcia kung hindi to si Pam Baricuatro ng tatakbo. At ito yung nagiging manok ni dating Pangulong Duterte. At natutuwa nga daw si VP Sara nito kasi nung sa kampanya, kanina ng kampanya nila kaninang umaga, nakasalubong ni VP Sara na naka-t-shirt at nandun yung mukha ng tatay ni VP Sara na si dating Pangulong Duterte. At dito natuwa ang Vice Presidente kasi bali suporta tudo itong si Pam Baricuatro dito kay Pangulong Duterte. Ito si Pam Baricuatro, wala to siyang dati na to siyang SK chairman. Yun yung kwento niya. At ito isa to siya sa dating OFW kasi to siya flight stewardess ng Cathay Pacific. Ilang taon siya nag-stewardess. Kaya nung nag-retired na siya, tapos umuwi na siya, parang nagtrabaho rin yata sa isa sa mga opisina ng gobyerno, at inalok nga daw dati ito ni dating Pangulong Duterte na kakandidato ng gobernador. Kaya siya ngayon, yun ang bali PDP Laban, na kandidato ng PDP Laban sa Cebu. At ito si Gwen Garcia. Nakita naman natin kanina sa balita na kumalas nga to last year sa PDP Laban. At ito na ngayon, si Baricuatro na ang PDP Laban candidate. Ito si Gwen Garcia kasi sigurista. Kaya ayaw niya tong suportahan si dating Pangulong Duterte. Sumuporta siya ngayon kay Marcos. Pero parang nandoon na naman. Parang mukha na naman siyang ganun na naman kunti. Parang tapusin na itong election. Kung manalo siya, wala na siyang pakialam dyan. Kung manalo siya, wala siyang pakialam dyan sa presidente kung anong gagawin niya dyan. Lalo sunod election presidente. Di naman yan si Marcos na tatakbo pagka-presidente. So, yan, si Gwen Garcia, sinungaling yan at saka balingbing.